Hello po sa ating lahat. Nanood ako ng nitong mga lumang palabas ng Jan and Marcia sitcom. At talagang masasabi natin talaga na si Dolphy o Pidol ay napakagaling magpatawa. Talagang ang Jan and Marcia para sa akin ay still the best na palabas noon sa TV. Talagang very entertaining, nakakaalis ng problema, natatawa ka na lang, etc. No? So, very entertaining. At saka, kung iisipin natin ito, mayroon din leksyon yan. So, sabihin ko yung aking pananaw mamaya. Okay? Going back to this Jan and Marcia, siyempre, ang yung situation, ang sitcom ay revolve around dito sa Porontong family na si Dolphy ang Jan Porontong. Pagkatapos nandyan si Marcia, yung kanyang asawa, na anak ng isang mayaman, ano? So yan ay si Adili Atay-Atayan na sa sitcom na yan, siya yung si Doña Delilah. Siyempre si Marcia ay itong si Nida Blanca. Then si Maricel Soriano. So siya yung si Shirley. Pagkatapos si Rolly. Then every now and then mayroon din silang mga guest stars. Pagkatapos siyempre si Matutina ng pangalan niya dyan sa sitcom na yan ay si Matin. Okay, so sabi ko nga very entertaining, nakakaalis ng stress sa buhay. Para bang pag mga oras ng Jan and Marcia. So yan, marami na ang pumupunta sa harap ng kanilang television set o kaya nakikipanood sa kapitbahay para ma-entertain, ano? Okay, mayroon pa dyan yung stereotype na situation na pangpatawa, pero sa akin parang may leksyon din, ano? Okay. Ito yung situation. Kung kailangan ng tira ni Doña Delilah, so yan ay si Adili Atay-Atayan. Gayon, ang sabi niya ay, Matit, magwalis ka. Yan. So instead na dudukot siya sa kanyang bulsa, o kaya'y sa kanyang pitaka, magwawalis na lang. Ngayon, siyempre ngayon, makikita na lang na pag magwawalis siya, so may mawawalis siyang mga pera. Okay, kaya yon. Ulitin natin, pag kailangan nila ang pira, hindi sila dudukot sa kanilang pitaka o kaya sa kanilang bulsa, kundi magwalis na lang. Pagkatapos, yan, may mawawalis na silang pira, no? Ngayon, pinag-iisipan ko ito, mayroon palang deeper meaning yan, ano? Okay. Yung sinabi na magwalis ka, madaling activities yan. Siyempre, madali naman magwalis sa bahay nila dahil yan, very little effort yung magwawalis. Ngunit, in a larger sense, para sa akin, ganito ang ibig sabihin niyan, ano? Para kapira ka, dapat magtrabaho ka.
dapat magbanat ka ng buto. Dapat magsikap ka. Dapat magsakripisyo ka. Okay. Sa akin, yan ang naisip ko. Bagamat dyan sa sitcom na yan, parang simple lang, magwalis ka, mayroon ka ng pira. But in a larger sense, ulitin ko, parang sinasabi rin na may deeper meaning yung magwalis ka. Ang malalim na meaning ay yan, magsakripisyo ka, magtrabaho ka, magbanat ka ng buto, magsikap ka para magkaroon ka ng pera. Dahil sa reality ng buhay, siguro kung mayroon din siguro, pero bihira yung sa isang bahay, ang mga pira ay nandyan na lang sa tabi-tabi. Sa balagay ko, hindi ganun ang situation sa buhay. In fact, ako'y naniniwala na the more mayaman yung mga tao, the more careful sila sa pira nila. Hindi nila basta iniiwan lang dyan o pwede siguro mga piso, ganun lang, pwedeng pabayaan na lang. Ngunit yung talagang 100, yung mga paper bills, talagang itinatago yan. Kaya parang hindi reflective sa realities ng buhay yung magwalis ka para magkapira ka. Ngunit sa programs na yan, parang parang ginawa lang nila na ganyan para pampatawa, pampa-entertain sa mga nanonood. Ngunit yan nga, yung sinabi ko, ang deeper meaning, ang malalim na kahulugan ay para magkapira ang isang tao, dapat siyang magtrabaho, magbanat ng buto, magsakripisyo, magsikap. Okay, so just sharing lang So yan lang ang naisip natin. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.